Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. March 23 to 29. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Iba ang general sa personal reading. Nangyari, or mangyayari pa lang. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Pag hindi naman nag-resonate sa'yo, hindi nangyanap at hindi nangyari, ibig sabihin hindi mo energy nakuha natin. Meron tayong 12, 22, 25, 26. Ang gulo mo. Okay, sa iba sa inyo, may mga biglaang mangyayari or magaganap. Ano ba yung mga salita ko? May mga biglaang mga magaganap, no? Maaari makakalsip ka ng isang information, communication, no? Or may mga iisipin ka na isang situation sa buhay mo. May warning sign ka. May mga aksidente. Ako nakikita dito. May mga situation na bigla ang mangyayari or may mga papa-hospital, there's a danger. Hospital, doktor, surgery, maaaring may mga masugatan, iwas kayo sa matatalim na bagay, no? Sa nakikita ko rin dito, inaiwasan nyo. Baka ikaw or malapit sa puso mo, masugatan ka, matusok ka, mahiwa ka, magkasugat ka, no? Sa nakita ko dito. And also, andito rin yung situation na may mga iisipin ka, no? Kasi maaring when it comes din sa information, maaring may mga madidinig ka na hindi maganda, no? Dahil sa mga tao na magdadaldal sa'yo. O mga chismis. Ganyan. Yan. May mga chismis na pala ka. May mga small problem ka na darating sa buhay mo. And then also, may mga pagkabalisa o there's an anxiety ako nakikita sa'yo. And then, baka ma-anxiety ka sa mga tao na mga chismosa, ganyan. Or may mga maditinikan, hindi magandang information sa iba sa inyo sa nakikita ko dito. Pag-uusapan ka rin sa Sagittarius, sa nakita ko dito. And also, may mga sitwasyon o bagay ako na nakita na you want to commit, pero maaring ikaw is magdalawang isip ka. O kumbaga, dito rin yung sitwasyon na maaring halimbawa, meron kang ginagawa na may ginagawa ka ng trabaho, pero may gusto pa pang gawin na isang trabaho pa. Kumbaga, nagkakaroon ka ng two-path interest sa buhay mo sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, ganun na. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon kayo ng mga multiple choices or magkakaroon kayo ng mga choices o mga didesisyonan this time, no? Kung sa mga sa iba is a commitment, ganyan, sa nakita ko dito. Sa mga situation na pwede kang mag-alinlangan. May pag-aalinlangan din. Halimbawa, ito gagawin ko. Huwag na lang. Ito na lang. O kaya, when it comes to a love, halimbawa, gusto mo nang mag-separate ng journey mo, pero nahihirapan ka pa rin. Kumbaga, nagkakaroon ka ng dalawang path. Ayan, nagkakaroon ka ng dalawang path or two choices in life mo sa buhay mo. Ganyan. Kumbaga, sa iba sa inyo, you are committed to a past and to a future. Mga ganun. Sa iba is a to work o to situation na gusto nyong gawin sa buhay nyo. Hindi lahat ganun kasi. Nagkakaiba kayo na may nakikita ko dito na magkakaroon ng mga contract dealing or a partnership, no? Sa nakikita ko dito. Iba dito is may mga promises. May tulad nitong bata na to. Ayan, Diyan, boom, boom, boom. May mga promises ako na nakikita. Baka may mga commitment, no? Pero mag-ingat ka when it comes to commitment. Maaring you have a commitment. Hindi lahat kayo, baka nakipag-commitment ka sa isang tao na isinasama ka o sa third wheel ka o third party. Ganun, no? Mag-ingat ka pa rin. You need to trust more to your intuition dito, ha? Kailangan sa'yo is magbigay ka ng boundary din at magkaroon ka ng limitation sa sarili mo. You need to commit sa sarili mo, syempre, ang sinasabi dito. Mas more ka mag-commit sa sarili mo kasi magkakaroon ka ng challenge at kailangan mo pag-aralan daw yung mga sitwasyon na nagaganap o nangyayari sa'yo this time. Yung iba sa inyo, siguro andito kayo sa situation na magiging tears of knowledge kayo, maaari may mga i-research kayo,
may mga aalamin kayo, or hindi nyo may mga, ikaw or someone is magkakaroon ng mga sikreto sa nakikita ko dito. Kailangan matalino ka, ha? Makakaramdam ka daw ng painful situation. Hindi ko alam in what way maaring receiving ka ng information o communication or anything na baka may maiisip ka na makakapagbigay sa'yo ng pain. O kaya na may mga gagawin kang activity na makapagbibigay sa'yo ng pain. Yan na nakita ko dito. Pag-aralan mo munang maigi ang lahat ng bagay bago ka sumubok o bago ka mag-move forward, ha? Iba dito mahilig sa life is, kape is life. Ay, namatay yung iPod ko. Tingnan natin ang energy ni Sagittarius this week. Energy ni Sagittarius this week. Parang related kay Leo, Libra, Capricorn, Pisces, and Aries. Energy mo is the Ace of Cups. Ba? Energy mo this week, Ace of Cups. Okay, ang energy mo this week is, nandito yung mga situation, ay, sorry. Okay, energy mo this week, nandito daw yung mga situation na may mga gusto kang umpisahan o gusto mong gawin, na gusto mong ma-achieve, no? Na malilito ka. Parang, mamamanipulate ka ng situation mo. Ganun. Maaaring may mga pag-iisipan ka na, ay, dapat ko ba itong gawin? Dapat ko ba yung gawin? Ano ba dapat? O kaya, halimbawa, it comes a relationship, may dumating na bagong love, halimbawa, o kaya may bago at may lumaman. Mahal ba talaga ako nito? Niloloko kaya ako nito? Nililing lang kaya ako nito? Yung mga ganun. Yung mga pag-iisipan ka na magiging magulo ang isip mo this week sa nakita ko dito. Sana walang mangyaring conflict, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo may parating na love, pero ang nakita ko dito ay mag-ingat ka kasi may pangliling lang. Or may tao dito na past relationship, ako nakikita dito na ikaw pa rin inaasam niya sa nakikita ko dito. At gusto niya na mag-start ng new beginning, pero nahandi siya sa situation na nagkakaroon siya ng limitation when it comes sa sarili niya. Maaari may mga gusto niya sabihin, hindi niya masabi, may gusto siyang gawin, hindi niya masabi, o kaya handin yung sitwasyon na namamanipulate siya ng kanyang feelings, no? Na maaaring iniisip niya muna ba anong dapat, kanya kakausapin, anong dapat approach niya sa'yo, yung mga ganun. Anything, kasi nandito rin kasi si Ten of Cups. Vice versa tayo. And then, ang energy mo rin this week is nakikita ko, may happiness naman, no? May happiness, pero yung iba sa inyo, hindi ko alam ikaw or someone into your life, medyo pepikiin niya yung kanyang sarili sa'yo. Ganun. Maaaring kasama mo sa trabaho, ganyan. Maaaring magiging peki sa sayo, bilinglangin ka, dadayain ka. Maaaring mayroong nakadikit sa'yo na hindi ka naman talaga niya gusto. May tao kasi dito na may pangliling lang. May tao dito na sana wala talaga agreement. May mga, sa iba sa inyo magkakaroon na agreemento, battle, mayroong competition, or may mga tension happen sa buhay mo. Sana wag ka magpan-manipulate. Ito yung dapat mong iwasan. Pag may mga ganito, kontrahin mo na to. Ibig sabihin, this week, kailangan mo is mas more kang maging patient. This week is, kumbaga, pag meron ng nagkakairitahan o nagkakaroon na mag-uumpisa na yung galit o gulo, umiwas ka. Ganyan, di ba? Yung mga ganon. O kaya, mag-trust ka talaga more to your intuition. Sa nakita ko, mas more ka maging patient na mag-trust ka sa intuition mo kung ano ba talaga yung dapat mong gawin o mangyari into your life para mag-success talaga siya. Ganun. Mag-ingat ka pa rin. Meron dito no? Siguro iba sa inyo kapatid mo or kasamahan sa trabaho. Ito na nakikita ko na hindi kanya gusto. Sabihin ko sana. Ganyan. O yung hindi kanya kaibigan, hindi kanya gusto. O kaya yung
if there is a new person na darating na love sa'yo, hindi ka talaga niya gusto. Baka dayain ka lang niya. Magtaraga sa intuition mo. Hindi ko sinasabi na lahat kayo. Gusto ko lang kayo, wag kayo mapahamak. Gawin yung guide ito, ha? Tingnan natin anong parating sa Sagittarius. Kung may mga tao ka makakausap, huwag ka agad tiwala. Anong parating? Parating sa kanya. Ano ibig sabihin? Anong ano nito? Okay. Ang parating sa'yo, meron daw makikipag-usap sa'yo or makaka-receive ka ng text message, news, or ikaw ang gagawa nito, ha, sa nakita ko dito, na magkakaroon ng changes of a direction. Siguro may pinag-usapan kayo in the past, tapos maaring ma-break yun. Tapos maiba yung direction na yun sa nakita ko dito. May mga actions, may mga pinag-usapan na maaring magbago. Yan ang parating sa'yo. Makaka-receive ka ng text message sa isang tao. Siguro andun yung situation na, halimbawa may travel, may travel, tapos maaring ma-change yun. Halimbawa, ang travel nyo is by June, halimbawa. Tapos maaring ma-change siya. Or maging July, August, mga ganyan. Halimbawa, ganyan. Basta may mga pag-uusapan, may mga pinag-usapan na magkakaroon ng pagbabago. Sa iba dito is magkakaroon ng mga broken situation. Ganyan. May mga sitwasyon na may stagnant ka. Sa nakita ko to. Ang parating rin sa'yo, pag-uusapan ka raw dito. And there's a new beginning happen sa buhay mo rin, sa iba sa inyo, Sagittarius. May magaganap na bago sa buhay mo. Ibig sabihin is merong isang bagong simula kasi meron nga magkakaroon ng mga sad memories. Kumaga there's a sad memories or sad promises or situation happen. Ako na nakita dito na magkakaroon ka ng hindi magandang feelings. There's a deep wound or hindi yung situation na maghahanap ka ng direction. Halimbawa nga, sabi ko sa'yo, nag-promise ako sa'yo. Kasi hindi ko natupad. Mga ganun. Yun ang parating sa'yo. Paghahanap ng bagong direksyon sa buhay o mga bagong gagawin o aaksyonan this time. Yun. Sa iba naman sa inyo, either may susuportahan ka o may tutulungan ka. Or vice versa. Baka siya ang tutulong sa'yo or ganun. Basta vice versa. Ako nakita sa'yo. May mga bago ka daw na i-move forward o aaksyonan this time sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, ha? Parang meron kang gustong i-let go o mai-let go ka na sa buhay mo. Yun ang nakikita ko. Yun ang parating sa'yo. Iba dito, mas more kang makikilala. Ganyan. If you are in a social media, ganyan. O any social media, any platform, social platform mo na yan, maaring magkakaroon or marirecognize ka. Mas more kang marirecognize. O kaya sa trabaho mo, mas lalo kang makikilala nila, makikita nila yung potential mo, ganyan. Or mapapansin nila, who are you? Mga ganyan. May mga recognition happen sa buhay mo sa nakita ko rin sa iba. Kasi magkakaroon ng positive motion or may mga, sa iba sa inyo, there's an instant opportunity, ganyan, on track, or may mga positive destination happen this week sa buhay mo. Sa iba sa inyo,
Yun na nakita ko. Sa iba sa inyo, magkakaroon daw kayo ng clear path or clear movement this time sa mga gagawin yung action. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. Mag-a-action ka na, ibig sabihin. Bakit po? Devil, oh. Ano po yan? Okay, ang dapat mo daw iwasan, nag-orange ka. Ang dapat mo daw iwasan, sa nakikita ko dito, iwasan mo daw isang sitwasyon na hindi mo kayang i-accept. Ganon. And then, iwasan mo daw isang sitwasyon na hindi mo kayang i-let go. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, it happen eh. Ganun. Iwasan mo daw yun. Iwasan mo yung magkaroon ka ng delay-delay. Iwasan mo yung isang sitwasyon na magkaroon ka ng mental trap sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Iwasan mo rin yung hindi magkaroon ng paghihigpit when it comes to yourself, sa pera man yan, sa sarili mo man yan, sa mga aspeto ng buhay mo yan, at iwasan mo din daw yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo dahil hindi siya makakatulong sa'yo. Kasi baka ma-hold ka kumbaga baka ma-holding ka to change to your best version kasi sa isang bagay na pwede kang ma-stuck. Iwasan mo yun sa pagkakaroon ng mental trap na yun. Isang nakita ko, kailangan daw sa'yo is mag-start ka ng new mental health, a new direction. Kailangan sa'yo is confident, mga bagong pananaw sa kinabukasan, be idealism, be inspired sa bagong ikaw, no? And then, huwag ka magpa-trap as in, or hindi yung sitwasyon na mas aralin mo yung mga bagay na interesado ka this time sa nakikita ko dito. Make a new horizon, sinasabi dito, and kailangan mong i-end yung mga painful situation na nagaganap or magaganap sa buhay mo. Don't focus sa mga sadness, iwasan mo yun, and dun sa mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga pagtataksil sa'yo. Huwag ka basta in a sadness situation. You need to accept the lesson, kumbaga. No? Kailangan sa'yo ma-accept mo yung mga lesson at ma-accept mo yung mga bagay na hindi naging maganda sa'yo. Huwag ka mag-focus doon. Iwasan mo yun. At iwasan mo yung mawalan ka ng pag-asa. Tingnan natin ang love. Love, sa love is sa lahat to kapatid, anak, magulang, karelasyon. Kamusta ang love this week ni Sagittarius o kasama sa trabaho? Kamusta ang love this week? O sarili mo rin ha, pwede rin yung love. Siyempre, love yourself. Okay. Love niya this week. Okay, when it comes to a love this week, no, handito yung isang sitwasyon mo sa buhay mo na may isang tao, ako nakikita dito, na still curious para sa'yo. Gusto niyang magkaroon ng fixing or gusto niyang magkaroon ng pagsasaayos dito sa'yo, paring anak mo, karelasyon mo, or kasama mo sa trabaho. Yan nakita ko. O asawa mo, ganyan. Andito yung gusto niyang magkaroon kayo ng pagsaayos kasi they still care. Ibig sabihin, itong tao na to. And then also, when it comes to a love, yun nga, kasi maaari itong tao na to, nasaktan ka nito, no, sa nakita ko dito.
And then also, when it comes to a love, is you need to be aware then sa sarili mo, Sagittarius, nagda-drive ka ba or someone into your life, no, maaring bata or karelasyon mo or ikaw, no, ingatan mo pag nagda-drive ka, you need to be aware sa pagpamaneho. Okay? Para hindi magkaroon ng disgrasya sa nakikita ko dito. Meron bang nagpapadoktor? Sana wala naman, doktor, hospital, confined, paralyzed. Mag-ingat ka talaga. You need to be aware sa mga vehicles. Baka naman hindi ka man nagdadrive, naglalakad ka, mabunggo ka, o masagasaan ka. Diba? Wag lang tingnan-tingnan sa cellphone. Diba? O kaya, dito yung sitwasyon na mabangga ka ng bisikleta. Diba? O mabangga ka sa poste o naglalakad ka. Basta, there's a vehicles ako na nakikita dito na you need to be aware. So, nakikita ko rin dito. May mga uncontrolled situation kasi ako nakikita sa'yo. Yung iba sa inyo, siguro magkakaroon ka ng conflict sa isang tao sa buhay mo. Kasama mo sa trabaho, o kaya sa anak mo, o may anak ka, o kaya sa asawa mo, sa karelasyon mo, sa nanay mo, ganyan. Maaring may maganap na naganap na noon. Muling magaganap ngayon. Magkakaroon ng mga puot o kaya naman is may tao dito when it comes to love, may taong tamad. Ganyan. Iba sa inyo, siguro, kapag, iba dito, hindi ko alam kung ikaw, kung nagda-drive ka, or someone into your life, baka may tinatahak siyang isang landas, maligaw siya. Ganyan, sa nakita ko dito. Halimbawa, papunta ka naman ng Manila, pero ang napuntahan mo ibang lugar na, yung mga gano'n. Na iba ka ng direksyon. May gano'n. Or someone. Sana walang mangyaring conflict this week, no? Sa mga mahal mo sa buhay. Kasamaan mo yan sa trabaho. Sana wala. Sa nakita ko. Sana walang struggle. Yun ang iwasan mo palagi. Kailangan mo is more on patient, ha? Huwag kang magmamadali this time, kahit sa pagdadrive man yan, sa mga decisions, sa mga plano mo this time, huwag kang magmamadali na pwede mo ikapahamak. Okay? You need to be aware sa lahat ng bagay this week. Hindi masamang mag-ingat. This is a guide, no? Kaya kailangan nyo kontrahin yung mga negative dito. Yun ang magiging positive outcome. Kung hindi nyo malalaman kasi yung mga warning sa inyo, hindi kayo magiging aware, walang magiging positive outcome doon. Diba? Wag lang puro positive ang gusto nyo madinig dahil wala kayong magiging pattern paano mangyari yung positive outcome na yun. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Sagittarius this week? Wow. Panalo. Tingnan natin. You're manifesting, manifesting about money, anong ibig niyo sabihin? When it comes to your money, sa nakikita ko dito, you're manifesting no? To success when it comes to your money. Nakita ko naman na nagkakaroon ka man ng organizing or nagkakaroon ng pag-organize when it comes sa money mo. Kaso, ang nakikita ko sa'yo minsan siguro meron ka talagang kailangan na suportahan o alagaan o gastusin. Sa nakikita ko dito, nagkakaroon naman minsan nagiging kalma yung pera mo nagiging okay yung pera mo. Ang nakikita ko lang dito, may sinusuportahan ka ata or baka ikaw yung may paggastos o may pagbigay ng pera. Nagkakaroon naman ng successful sa nakita ko dito. Kailangan mo lang talaga dito is mag-focus talaga at maging organized ka sa nakikita ko dito. Kailangan may mga ilet ko ka dito, no? Kailangan mo makipagsapalaran para mapaangat yung pera mo sa nakikita ko dito. You need to create again yourself in a new you dito. Sa nakikita ko nga dito, baaring may hihingi sa'yo ng tulong o may susuportahan ka, no, na taong nahihirapan. Ganun. Sa nakita ko dito. Expect the unexpected.
May susuportahan ka? Tingnan ko nga. Pwedeng explain ito sa akin. Ano ibig sabihin? Ay, may tao ditong, weak. Lalaki. Sa'yo siguro, may babae, pero may more in lalaki. May babae at lalaki. Merong mga sadness, ako nakikita dito, makakaramdaman iba sa inyo ng fear. Yan. Sana walang nagpapa-ospital, no? Sa nakita. Kasi may tao ditong weak eh. Hindi ko alam kung ikaw or someone. Ganyan. And then, sana walang ganun. Mari may susuportahan ka, no? O binibigyan mo ng suporta dito, inaalagaan mo to. Sa nakita ko dito. Kasi ang weak niya kasi sa nakikita ko dito. May mga dreams na nag-shattered o magsha-shattered, no? Sa nakita ko dito. Halimbawa, you're manifesting for a travel or you're manifesting for a big growth when it comes sa mga negosyo mo, if ever na meron ka, bigla yung magsha-shattered. Yun ang dapat niyo iwasan this time. Ibig sabihin, sabi ko nga sa iyo, ay yung pera mo ay medyo palabas, diba? Halimbawa, nag-iipon ka, tapos ilalabas mong ipon na yun, ganun. Kailangan mo ngayon is maging patient ka. Kailangan kontrahin mo to para hindi to maganap sa buhay mo. Para yung dreams mo is hindi talaga totally mag-shatter. Nandito kasi yung mga sitwasyon na, yun nga sabi ko may mga magsha-shatter na dreams, may mga unfulfillment happen sa buhay mo. May mga failure. May mga kawalan ng kasiyahan. Ako na nakikita sa'yo dito. May mga negativity happen this week. I hope hindi lahat sa nakita ko dito. May mga stress. Ganyan. Pero iba sa inyo, makakalakpas kayo sa stress eh. Sa ibang aspeto ng buhay mo, hindi lahat hindi lahat. Yung iba masusolusyonan. May kalungkutan. Ganyan. May mga frustration. Ako nakikita to. May mga didesisyonan ka daw this time na maaring mahirapan ka. You need to use your mind and intellect sa mga bagay na gusto mong desisyonan this time. Tingnan natin ang health. Ikaw o malapit sa puso mo yung health. Kamusta ang health this week? About kay Sagittarius. Palagi siyang lumalabas. Ano ito? Okay, thank you. Okay, I know, kakaano ko no? Gusto ko kasi makita yung kasunod na card. Okay. When it comes to your health, siguro yung iba sa inyo, lumalabo na yung mata nyo, ganyan. And then, may nakita rin ako dito na may tao sa buhay mo na maaring asawa mo, karelasyon mo, magulang mo. Sa nakita ko dito, may problema siya. Parang ano siya, no? Parang may mga unfinished business sa kanya na kailangan niya alagaan talaga yung sarili niya. Na kailangan niya, hindi pa siya totally healed eh. Ang nakikita ko dito baka nagpapadoktor tong taon na to, no? Or maaring ikaw ito, no? Or maaring kapatid mo, kapamilya mo, magulang mo. Sa nakita ko, when it comes to a health, ingatan nyo yung sarili nyo this week. Sa nakita ko dito, hindi ko alam kung ikaw or someone is magpapadoktor, magpapa-hospital. Sa nakikita ko dito, or mag-confine, o merong nasa hospital na, or sa paralyzed. Pero kailangan daw nito na i-maintain yung sarili niya. Nakikita ko rin dito na may mga dapat siyang i-let go o baguhin sa mga kinakain niya at iniinom niya. Sa nakikita ko dito, if ever na meron, kung kailangan niya uminom ng mga vitamin o yung gamot niya, huwag niya kakalimutan. And then, kausapin mo rin siya, no, sa nakita ko dito. Maaring may nakikita rin ako dito na sakit na bandang tiyan niya. Hindi ko alam in what part sa tiyan, pero bandang tiyan. Sa iba naman sa inyo is hirap sa paghinga, ubo, sipon, at throat, ganyan sa nakita ko dito. No, sana wala nang mangyari na unexpected situation ako nakikita dito. Kailangan din na may tao ako nakita. Ikaw siguro, no, sa nakita ko dito, kailangan mo rin mag-walk-walk, mag-exercise ka, kung kinakailangan maglakad-lakad ka.
Sabi nga dun sa ano may naano nga ako, na kailangan daw nating maglakad ng kahit 30 minutes to 1 hour, kahit 40 minutes na, 40 minutes, ganyan, araw-araw, para daw makaiwas tayo sa mga sakit sa katawan natin. May tao rin na may sakit dito when it comes to blood. Yun. Ingatan nyo yung sarili nyo, ha? Alam nyo naman na nahirap ang buhay ngayon. Excuse me, madam. Anak! Inggitera. Inggitera tong puti na to. Tingnan natin ang opportunity this week ni Sagittarius. You need to value, ha? Valuehin nyo yung sarili nyo. Kasi may tao dito na parang pang forever siya na kailangang alagaan. Opportunity this week. Ano po? Opportunity niya this week. Devil? Dalaway devil mo, oh. Diba? O kaya ang opportunity mo this week ay, ang nakikita ko dito ay, may tao daw na makikipag-communicate sa'yo sa nakikita ko dito. May tao na makikipag-communicate sa'yo or aayain ka, halimbawa, ayain ka niya, hindi ka sasama. Yun ang nakikita ko. Parang, it's no. Parang you want mo na mag-focus sa sarili mo, sa mga tao na nasa paligid mo. Mas gusto, halimbawa, hinaya kita. Pero, nakita ko sa'yo dito, hindi ka magiging interesado, pero kasi mas gusto mo kasama mo yung anak mo. Mas gusto mo kasama yung asawa mo, yung boyfriend mo, than to your friend. Yung mga ganun. Parang may mga sitwasyon na magkakaroon ng offering or magkakaroon ng mga pagpaplano na maaring hindi ka maging interesado dun. Kaya magkakaroon ka ng isolation when it comes to yourself, you want to be independent, ganyan. Yun ang opportunity sa'yo this week na maaring may kumonek sa'yo at hindi ka sumama or sumunod sa kanya or hindi mawawalan ka ng interes or handito rin yung sitwasyon na ang opportunity mo rin is may pag-cheat, no? Sa nakikita ko dito, ibig sabihin, yung tao na maaring may kukonek sa'yo, na niloko ka na nito dati, maaring kukonek siya ulit sa'yo. Pero ang nakita ko is, I don't know, sa iba sa inyo, siguro hindi kayo maging interesado. Kung this is anyo, sa nakita ko, sa iba dito, maaring ito is anyo, or maaring iba dito is luma. Ganyan. Parang hindi ka magiging interesado for a while kasi you want to be alone, ganyan. Ayaw mo na makipag-socialize, ganyan. Ayaw mo muna ng love, ayaw mo muna ng makipagsalamuha, ayaw mo muna ng ganun. Parang mas more ka mag-focus to yourself dito. Sana to. Kasi may opportunity of new. Diba sa inyo, opportunity nyo? This week, makaramdam kayo ng katamaran. Ganun, katamaran. Sana hindi kayo ma-impatient this week, ha. Ingatan nyo rin yung sarili nyo. Iwasan nyo yun. Habaan nyo yung PC nyo. Okay? Kapitan nyo pa yung inyong, no? Baka ma-impatient ka. Or someone in your life ay magiging impatient. Kumbaga, iiksi yung kanyang pasensya. Ganon. May tao rin ako nakikita na magiging close-minded. Maaring ikaw magiging close-minded ka. Halimbawa, yung karelasyon mo, yung anak mo, o sa kasama mo sa trabaho, explain siya na explain, pero hindi mo maiintindihan yung sinasabi niya kasi wala sa katwiran. Ano ba? Ganon. O kaya, hindi naman tugma sa pinag-uusapan nyo. O kaya, wala ka na kasing tiwala doon. Kumbaga, ganon. Kumbaga, hindi ka interesado sa mga sasabihin niya, sa mga plano niya, yung mga ganon. May mga not interesting situation akong ganon sa nakita dito. Ingat ka rin, kasi may tao dito na nag-iisipan kanya ng kabiguan. Yun ang mga opportunity na nakita ko sa'yo. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Tingnan natin ang advice sa'yo. Tsaka dito, ha, mag-ingat ka kasi maaring may mga bagong kaibigan or old na kaibigan na maaring hindi sila totoo sa'yo. Yun. O karelasyon man. Ha?
Advice po kay Sagittarius. Diba dito, yun nga, tatamarin. Ayaw mo na magkikilos. Gusto mo na yung sarili muna nila. Kumbaga magiging interesado kayo sa mga gusto nyo lang gawin. Ganyan. Sa nakita ko dito. Advice. Ang advice sa'yo, ang sinasabi dito is start a new beginning. Kailangan mo daw i-reset yung sarili mo, sinasabi dito. Give your hard work and effort sa lahat ng mga gagawin mo this time. At saka, i-valuehin mo daw yung mga tao na pinapahalagan ka at minamahal ka. And then, you need to be aware din sa lahat ng mga dinidesire at mga minamanifest mo this time. Sa nakita ko to. Sa mga taong makakasalamuha mo, sa mga taong bago para sa'yo, no? Sa nakita ko to. Sa mga bagong decision making mo. O kaya, maging aware ka sa mga sitwasyon na gusto mong i-let go o i-transform sa sarili mo. Pag-isipan mong maigi. Siyempre, mas maganda talaga na kailangan mo talagang magkaroon ka ng self-evaluation. Ano ba yung dapat ko i-let go? Ano ba yung dapat ko i-chase na decision? Ano ba yung mga dapat kong i-work out, i-develop? Yung mga gano'n, ha? Yun ang pag-isipan mo daw yun. And live of faith and freedom and trust more to yourself and trust to your intuition sa nakikita ko dito. Huwag mo nang ulitin yung mga naganap noon at nangyari noon. Finish the unfinished ang sinasabi dito. Yun. Kumbaga sinasabi rin dito na you have a mission to pursue ang sinasabi dito at bigyan mo daw yun ng effort and hard work. Kailangan sa'yo is pagbabago at bagong simula. Be creative and kailangan sa'yo is renewal. Be idealism. Magkaroon ng clarity sa mga gusto mong gawin this time. Kailangan sa'yo is change and have faith. Yun ang sinasabi. Yun. Focus ka lang. Tsaka makinig ka daw sa mga payo sa'yo. Tsaka sa mga nagbibigay ng advice. Ay, ganun din yun ate. Oo nga. Yun. Arigato namaste, God bless.